mag-report sa LTO ang mga nagbenta at bumili ng segunda manong sasakyan. Ang mga hindi susunod, pagmumultahin ng 40,000 pesos. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Basa. May second-hand ba kayong sasakyan o motor? Nakapangalan ba ito sa inyo o sa una pang may-ari? At alam nyo bang obligado kayong i-report sa Land Transportation Office kung nagbenta o bumili kayo ng second-hand na motor o sasakyan? Yan ang sinasabi ng administrative order ng LTO na inisyu noong August 30. Nakadetalye rito ang mga tungkulin ng seller at buyer ng sasakyan. Ang nagbenta, required mag-submit ng official receipt at certificate of registration o ORCR at deed of sale ng sasakyan. Dapat ding magpakita ng ID ng seller at buyer. May 5 araw ang seller para kumpletuhin ang requirements pagkatapos ng bentahan, habang ang buyer meron namang 20 working days para maipalipat sa kanyang pangalan ang sasakyan. Tig 20,000 pesos ang multa kung hindi yan magawa ng seller at ng buyer. Noong September 16 pa ito sinimulang ipatupad ng LTO. Retroactive din yan. Ibig sabihin, sakop nito ang mga nagbenta at bumili ng second-hand na sasakyan bago pa man inilabas ang utos. Sabi ng LTO, alinsunod ito sa Motorcycle Crime Prevention Act. Under our law, in case of accident po, ang liable po dyan is the registered owner. Malaking abala na po yan para po sa mga nagbenta ng sasakyan. Pero marami ang ngayon lang ito nalaman. Grabe naman yan, magmumulta ka ng wala sa ayos. Lalo na yung pinagbilan mo ng motor galing pa ng probinsya. Nakakagulat para sa amin na ganon, yung kalaki yung multa. Kailangan siguro mapag-aralan po mismo ng LTO kung paano po yung dapat maging proseso nung kanilang pinapatupad na batas na yan. Para sa isang urban transport expert, pampatagal lang ito ng proseso. I think they're really excuses. They want to terrorize motorists para they come across at manikluhon sa kanila. Pag-aaralan naman ng LTO ang pagpapalawig ng deadline sa requirements. Hindi rin daw agad babawiin ang lisensya ng mga lalabag, pero magkaka-record sila sa LTO. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.